Pagbibili sila ng aircon kasi ngayon nagkakaroon daw ng mataas nga na demand, no? Minsan inuutang pa using credit card yung pagbili ng mga aircon. Gaano kahalaga ba ang pagbili ng isang aircon na may inverter? Para alam din nila kung ano yung inverter. Oo, unang-una siguro sa pagbili ng aircon, tingnan nila yung energy efficiency rating or energy efficiency factor. The higher that is, it simply means mas efficient yung aircon na yon, and ergo it will consume less energy. Ang inverter technology in the long haul will be more efficient compared dun sa conventional type of air conditioning unit. Kaya lang ito lang yung parang house hack ba na tawag doon, hack, no? Yes. Na madalas sabihin ng mga netizens, Practical no? hacks, Kasi home hacks. Oo, merong lumabas dati na sabi niya, sagarin nyo yan, gamitin yung inverter kasi matipid yan. So, tinodo-todo, 20 hours a day yata. Nung dumating yung bill niya, na-shock siya. Sabi ko, akala ko ba makakatipid ako nito? Bakit ganito kataas ang bill ko? The reason is simple. The longer period of time you use your appliances, the higher your consumption will be in terms of the kilowatt hour used. Now, yung kilowatt hour used is the basis of your bill for the month. For example, dati 200 kilowatt hours a month ka lang. Tinodo-todo mo yung aircon mo, binabad mo mga electric fan mo, bukas sara ka sa ref. Yung 200 kilowatt hours mo, naging 300 kilowatt hours yung consumption mo for that given month. Yung additional 100 kilowatt hours is already, if you multiply that to the rate per kilowatt hour in that given month, is already the additional cost that you will pay for your electricity bill. So the more you use it, the higher your electricity bill will be. Paano po maiiwasan yung pag-overheat ng mga appliances? Tayo na nga rin lang nagsabi, talagang panagbukas ng appliance, dire-diretso na yan eh. Ako ang tip ko diyan, wag ho nating sagarin. For example, aircon, hindi naman talaga kakayanin yan na 24 oras tumatakbo yan. Yung motor kailangan din magpahinga. Siguro habang hindi natin siya ginagamit, gumamit tayo ng electric fan, Julie sa Tintin, for a specific number of hours bago natin i-on ulit. Kasi pag sinagad-sagad mo talaga yan, just like any other machine, magkakaroon yan ng breaking point. So hindi talaga kakayanin. Ngayon, yung ibang appliances, yan nakikita ko sa screen, yung TV, in-off niya, i-unplug niya para wala rin tinatawag na phantom load. Phantom load, ito yung kulay pula, na kahit hindi mo ginagamit, kumakain pa rin o kumukonsumo pa rin ho yan ng kuryente. Ayun. Tandaan nyo yan, tanggalin nyo sa saksakan ang telebisyon. Yung rep lang ang wag, di ba? Kasi masisira ang rep. Yung TV ref pwede. Kasi meron yung certain level of temperature na kailangan maabot para maging efficient. Pero ito lang ang tip ko sa ref, Tintin at Julius. Siguraduhin nyo na maayos yung gasket, nakalapat. Kasi kung hindi maayos ang gasket niyan, hindi nakalapat yan, kamukha nung pinapakita ni nanay, sisingaw yung hangin sa labas. So, double time na naman yung compressor para ma-achieve yung cooling level. Walang katapusan yon. Pangalawa, wag ho natin i-overload yung ref natin. Let the cool air circulate para hindi mahirapan din yung compressor. Wag i-overload yung ref. Wag yung siksik-liglig sa loob. Wag yung siksik-liglig sa loob. Dapat pala may mga espasyo. Lakas makakonsumo. Tapos mabalik lang po ako dun sa aircon. Ito hindi ko nabanggit kanina. I-set natin sa 25 degrees kung meron po tayong temperature setting. Hindi siya ganun kalamig, I would admit, kung kumpara sa 18. Pero you can live with the climate. Ibig sabihin, medyo komportable naman. Hindi rin kailangan nanginginig sa ginaw. Pero ayos na din in terms of yung comfort level mo. Pero ang pinakamaganda dyan, ang pinakamakikinabang yung bulsa mo kasi makakatipid ka talaga by using that setting compared to if you will use 18, 19 degrees. Yan. So hanggang 25 lang kayo ha. Mas malamig pa rin yan compared sa 41 sa labas.